Sapat na akong nabuhay para makita si Shuchi na bumalik sa screen. Ito ang sinabi ng marami ng opisyal na ipinalabas ang serye sa telebisyon. The Resurrected noong 2025, sa pelikula, ginampanan ni Shuchi ang papel ng isang inang nagngangalang Wang Weichun. Ang kanyang anak na babae ay isang sikat na streamer sa YouTube. Kinidnap patungo sa autonomous region ng Cambodia at pinilit na magsagawa ng mga scam call. Hanggang sa nakipagtulungan sila sa lokal na pulisya. Upang iligtas ang bata, ang anak ni Wang Weichun ay naging vegetable state. Ang anak ni Chao Ching na si Xinyi ay mas malala pa. Ang batang babae ay inabuso hanggang mamatay sa autonomous region na iyon. Nakita lang ni Chao Ching ang isang malamig na bangkay. Ang kasong ito ay may maraming biktima, ang pangunahing taong namamahala sa autonomous region. Si Chiang Shikai ay naaresto at sinentensyahan ng kamatayan. Pagkatapos ng insidente, naramdaman nila na masyadong magaan ang parusang kamatayan para sa halimaw na ito. Dalawang ina ang nagplano na buhayin si Chiang Shikai upang parusahan. Siya sa paraang ginawa niya sa kanilang dalawang anak na babae. Bumalik sa kasalukuyan, ang anak na babae ni Wang Weichun ay nasa ospital pa rin. Araw-araw siyang nakakabit sa tubo, naghihintay ng pagkakataong makabalik sa Taiwan. Ang halaga pa lang ng pag-upo ng espesyal na eroplanong medikal para sa isang biyahe pabalik sa Taiwan ay nangangailangan ng 10 milyon. Si Chiang Shikai ay mas gugustuhing mamatay kaysa magbayad ng danyos. Ang mga ari-arian sa kanyang pangalan ay naibenta na lahat. Wala ni Katie Ting na bayad pinsala ang natanggap ni Wang Weichun at Chao Ching. Si Wang Weichun ay maaari lamang gumamit ng YouTube account ng kanyang anak para mag-livestream araw-araw. Sa wakas, nakalikom din siya ng 10 milyon na iyon. Ngunit sa mga komento at manunood, hindi kakaunti ang nagmumura at nanlalait sa kanya. Kahit ang asawa niya ay hindi maintindihan kung bakit kailangan niyang gastusan ito. Ganyan na iyan, ano pa ang magagawa nila pag-uwi? May pambayad ba sa ospital? Tinatanong ko kayo, gusto pa niyang gamitin ni Wang Weichun ang perang iyon. Para umuwi at bumili ng bahay, magsimula ng negosyo, mag-invest para maging boss. Labis na nadismaya si Wang Weichun sa kanyang asawa, mga biktima na tulad nila. Dahil sa online scam ay nawasak ang kanilang pamilya. Ngunit ang nanay ni Chiang Shikai ay nagsuot ng ginto at pilak, namumuhay ng labis na masagana habang silang dalawa ay lumilipad pabalik sa Taiwan. Kasabay ko pala sa flight ang matandang babaeng ito, bumili pa ng first class, tumatawa hanggang nanginginig ang buong katawan. Isa ring ina na nawalan ng anak, pero wala siyang anumang bakas ng kalungkutan dahil mamamatay na ang kanyang anak. Sina Wang Weichun at Chao Ching ay sabay na bumalik sa Taiwan. Nasaksihan nila ang pagpapatupad ng parusang kamatayan kay Chiang Shikai. Ang ina ni Chiang Shikai ay kakaibang kalmado sa buong prosesong ito. At nang makita niyang ganoon na lang atay ni Chiang Shikai, si Wang Weichun ay naguluhan na lang, ganoon na lang pala ang pagtatapos. Si Chao Ching naman ay napuno ng walang hanggang galit sa kanyang kalooban. Dahil ang anak niya ay inabuso hanggang mamatay sa autonomous region na iyon. Ang bangkay ay hindi na makilala, walang bahagi ng katawan niya ang hindi sugatan. Lahat ay dahil sa mga hindi makataong gawain. Hindi maintindihan ni Chao Ching kung bakit namatay ng ganoon kasama ang anak niya. Samantalang ang utak sa likod nito na si Chiang Shikai ay madaling namatay. Sa mga biktima na nailigtas ng sabay-sabay, ang anak niya ang pinakamasamang namatay, ang anak ni Wang Weichun ay malubhang nasugatan. Naging vegetable. Tanging ang anak ng abogado na humahawak sa kaso. Ang sugat na ito ay mas mababa kaysa sa lahat ng ito, na nagdulot ng matinding pagdurusa kay Chao Ching. Bumili pa siya ng suhol sa gwardya para makakuha ng sagot, upang itanong lang kay Chiang Shikai, bakit mo pinatay si Xinyi? Siya ang pinakamatinding inabuso, bakit siya ang pinuntirya mo? Ang taong ito ay walang anumang pagsisisi o kahihiyan. Sa katunayan, walang hiya pa niyang sinabi na patay na rin naman ang tao. Iwan na lang ang pera para sa mga nabubuhay, hindi na nila kailangang gumastos para makita ko. Ang sagot na ito ay nagdulot ng matinding sama ng loob kay Chao Ching. Si Wang Weichun ay nagalit din dahil masyadong madaling namatay si Chiang Shikai. At sa kanilang puso ay nagdesisyon ang dalawa. Gusto nilang buhayin si Chiang Shikai at gamitin ang 7 araw para ipatupad ang hustisya na gusto natin. Sa katunayan, may problema na ang relasyon ni Weichun at ng kanyang asawa. Matagal nang inaabuso siya ng kanyang asawa, bakit kailangan mo akong laging gawing ganito? Hindi ko na kaya tanggapin, at pagkatapos maabuso. Kailangan mo pang ngumiti sa harap ng iyong anak, itinatago ang lahat,
Sa simula inimbita ang kanyang anak na mag-tour sa Timog Silangang Asya. Hindi nakita ni Wang Huichun na may mali dahil madalas tumatawag ang kanyang anak sa bahay. Ang YouTube channel ay laging ina-update sa mga update. Ang bata ay laging nakangiti sa mga mararangyang lugar. Pool party fireworks lahat ay mukhang napakaganda. Ayon sa kanyang anak, tila napakadaling kumita ng pera sa paggawa ng video doon. Hindi lang sa kanyang ina sinabi iyon ng bata kundi pati na rin sa kanyang matalik na kaibigan. Mismo ang anak ni Wang Huichun na si Jinjin ang nagpadala ng imbitasyon sa anak ni Chongqing na si Xinyi. Pupunta ka ba? Sabihin mo lang sa nanay mo na pumunta dito para mag-shoot kasama ako. Pagdating ng oras na iyon, ang kikitain at ang pera sa ads. Pwede ko itong i-share sa iyo. Labis na naantig si Xinyi sa paanyayang ito. Para sa bata, masaya na ito at madaling kumita. Ang pinakamahalaga, malaki ang utang ng pamilya nila. Sobrang hirap ng kanilang buhay. Madalas, isinusulat ng mga nagpapautang ng pulang salita sa dingding ng kanilang bahay. Bayaran ng utang, manloloko, sabik na gustong ibahagi ni Xinyi ang pasanin sa kanyang ina. Inalo lang siya ng ina na huwag mag-alala sa pera. Mayroon silang paraan para bumalik sa kasalukuyan, determinado silang buhayin si Chiang Shikai. Nahanap nila si Ginoong Li, isang maimpluwensyang tao sa Chinatown. Hindi sila tinanong ni Ginoong Li kung bakit nila gustong nakawin ang bangkay. Nagsulat lang siya ng isang malaking numero sa papel. Sinabihan niya silang magtipon ng pera. Kung sapat ang pera, tinitiyak niya na makukuha rin nila ang bangkay. Sa huli, sa Timog Silangang Asya, basta may pera, lahat ay magagawa. Sa harap ng malaking numerong ito, pareho silang natahimik. Sa katunayan, ilang taon na ang lumipas mula nang mangyari ang scam. Ang paglutas sa kaso ay hindi katapusan ng lahat. Nang arestuhin si Chiang Shikai, doon talaga nagsimulang gumuho ang mundo nila. Pinalibutan si Chongqing ng media. Ang orihinal niyang trabaho ay pagbebenta ng insurance. Ngunit sa panahong iyon, hindi siya makapasok sa trabaho. Bumaba ang kanyang performance. Dati, para makabenta ng insurance, hindi siya humihinto sa pag-aalok sa mga kamag-anak at kaibigan sa paligid niya. Ngunit hindi niya inasahan na ang health insurance na sinasabi ng kumpanya na sasagutin lahat, ay hindi pala makapagbayad ng may problema sa kalusugan ang mga kaibigan. Ang mga investment insurance ay nalulugi pa nga. Dahil dito, tiningnan siya ng mga kamag-anak at kaibigan bilang isang scammer. Ang kanyang tagumpay ay nakasalalay na lang sa paghahanap ng mga bagong kliyente. Ngayon ay hindi na siya makapagtrabaho at tinanggal na siya ng kanyang boss. Ngunit ngayon ay nagpasya siyang gumawa ng isang bagay. Talagang gusto niyang maipan ang perang iyon para buhayin muli si Chiang Shikai para maranasan din niya ang sakit na dinanas ng kanyang anak. Ang galit at paghihirap ng isang ina. Walang mapaglabasan kundi ang paghihiganti. Lamang ang makakapagpakalma kaya tinawagan niya ang isang reporter na matagal nang gustong kapanayaman ang pamilya. Nang biktima at inanyayahan ito sa kanyang kumpanya para mag-usap. Ang nakita ito ng kanyang boss na nag-utos sa kanya na lumipat ay nag-alala muli. Chongqing, tinawag mo ba ang reporter dito? Ano ang balak mong sabihin sa kanya? Agad siyang hinailan ng lalaki papasok sa opisina. Umupo si Chongqing at kalmadong sinabi sa kanya na maghahanda siyang magpa-interview. Dahil siya ay isinantabi, masyado na siyang nababagot. Sinuri ko lahat ng mga insurance contract na ginawa ko. Hindi ko inaasahan na may malaking matutuklasan, isang uri ng insurance na internal na tinasa bilang high risk. Ngunit nang ibenta sa labas ay sinabing low risk product. Higit pa rito, nang ibenta, hindi man lang binanggit ng empleyado sa kliyente ang posibilidad na mawala ang puhunan. Ito ay maaaring ituring na pandaraya, nagmadali ang boss na ituro ang sisi. Sinasabi na ang insurance na ito ay inilabas bago pa siya dumating sa kumpanya. Hindi nagmamadali si Chongqing, alam niyang mabuti iyon at ang boss niya. Kung sasabihin niya ito sa reporter ngayon, ang responsibilidad ay tiyak na mapupunta sa nakatataas. Idinagdag ni Chongqing na kapag siya ay nag-resign, siya ay lalabas sa telebisyon. At hihingi ng paumanhin sa lahat ng bumili ng kanyang insurance. Dahil sa kanyang masamang ginawa kaya siya nagkaroon ng karma, kaya namatay ang kanyang anak. Agad na namutla ang nakatataas, napagtanto niyang gusto ni Chongqing na mamatay na rin siya. Ang tanging magagawa niya ay piliting kumbinsihin si Chongqing na pirmahan ang non-disclosure agreement. Siyempre, hindi pipirmahan ni Chongqing ang non-disclosure agreement. Nang walang kapalit para patahimikin siya, binigyan siya ng malaking halaga ng pera ng nakatataas. Kakausapin ko pa siya para pumirma sa non-disclosure agreement. Samantala sa kabilang banda,
Bihira nang umuwi sa Taiwan si Wang Huichun. Nang pumunta siya sa tirahan ng asawa niya, napansin niyang may sapin na ng alikabok ang lugar. Mukhang hindi naman ito madalas tirhan. Habang hindi nakatingin ang asawa niya, binuksan niya ang mga papeles nito. At nakakita ng ilang kaina-hinalang papel, kabilang na ang notice of foreclosure para sa mortgage nila sa bahay. Mayroon ding mga record ng prenatal check-up sa ospital, kaya sinundan niya ang asawa niya sa loob ng isang araw. At natuklasan niyang may mistress nga ang asawa niya. Pagkatapos nito, pumunta naman siya sa bahay na ina-amortize nila. Dito, kahit saan ay may bakas ng ibang babae. Pala, matagal nang may ibang pamilya ang asawa niya sa Taiwan. Ang babaeng ito ay mukhang bata at maganda, at saka napakataas ng pinag-aralan. Isa pa, miyembro siya ng campaign team ng isang politiko. Nakapanganak na pala sila. Hindi nakapagtataka kung bakit lumalamig ang pakikitungo ng asawa niya sa kanya ngayon. Gusto pa niyang putulin ang allowance at gastusin sa ospital niya at ng anak nilang babae. Puno ng galit si Wang Huichun. Lihim siyang nangolekta ng lahat ng ebidensya at kusang nag-alok ng diborsyo. Narinig ng asawa niya ang sinabi niya. Lumabas muli ang ngiti sa kanyang mukha ngunit mabilis siyang hindi na nakangiti. Itinapon ni Wang Huichun ang lahat ng ebidensya sa mukha niya. Nagbanta siyang ilalabas sa YouTube ang lahat tungkol sa kanya dahil hindi naman sikat ang asawa niya. Hindi naman ganoon kalaki ang problema kung mabunyag ang tungkol sa kanya pero ang problema, ang kanyang kabit ay miyembro ng election team ng isang politiko. Tiyak na maaapektuhan nito ang eleksyon ng politikong iyon at magiging mantsa ito sa kanilang mga anak habang buhay. Ang dating asawa ay maaari na lamang magtanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Gusto ko ang lahat ng pera mo at isang bahay sa langit. Sa harap ng sitwasyong ito, napilitan ng dating asawa na sumang-ayon. Sa pinakamabilis na paraan, nakalikom sila ng sapat na pera para bumalik sa Timog Silangang Asya. Mabilis silang nakakuha ng isang buong bangkay. Ipinasok nila ang bangkay sa nakahandang ice cream truck. Hindi inaasahan, may isang lasing na kumatok sa bintana. Hindi sapat ang orange juice na ito. Gusto ko lang ng orange juice. Hindi pa yun sapat. Iginiit pa rin niya ang yelo. Tiningnan ni Wang Huichun ang bangkay sa tabi niya at napilitang ipikit ang kanyang mga mata at maglagay ng isang kutsara ng yelo. Sinabi ng lasing na uminom ng orange juice na may yelo at sinabi niyang masarap. Pinaalis nila ang lasing na iyon at agad na nagmaneho ang dalawa. Papunta sa Diyosa para buhayin ang bangkay. Sa daan, naisip ni Chao Ching ang kanyang asawa. Sa katunayan, nang marinig niya ang sinabi ng Diyosa na kaya niyang buhayin ang mga patay. Ang unang naisip niya ay buhayin ang kanyang asawa, dahil masyadong bata pa ang kanyang anak na babae. Kung hahayaan niyang malaman ng bata na mamamatay siya at mabuhay ng ganito sa loob ng 7 araw, ito ay magiging napakawalang awang para sa bata. At ang asawa ni Wang Huichun ay isang napakatibay na tao. Noong nabubuhay pa siya, mayroon siyang kanser, ngunit kahit alam niyang may kanser siya, patuloy pa rin niyang tiniis ang sakit para mabuhay ng 3 buwan. Sa huli ay hindi niya sinabi kay Chao Ching dahil ayaw niyang gumastos ang asawa niya para sa pagpapagamot niya. Mas gugustuhin pa niyang iwan ang ipon niya para sa asawa at mga anak, para magkaroon sila ng mas magandang buhay ngunit si Chao Ching noong malapit nang mamatay ang asawa niya, ay desperadong ibinuhos ang lahat ng ipon sa asawa. Dahil dito ay naubos ang pera ng pamilya at nagkaroon sila ng malaking utang. Pagkatapos mangyari ang nangyari sa kanilang anak ay palagi niyang sinisisi ang sarili niya tungkol doon. Kung nakinig sana siya sa asawa niya noon, baka ang anak nila ay hindi dahil sa sitwasyong pinansyal. Kung hindi maganda ang pamilya mo, at umalis ka na sa bansa, walang saysay ang pagsisisi mo ngayon. Dalhin ninyo ang bangkay sa harap ng Diyosa. Ngunit patuloy na umiling ang Diyosa, sinabi niyang hindi niya maramdaman ang pag-aalala ng mga tao. Para sa kanya, kaya hindi siya mabubuhay. Si Chao Ching ay maaari na lang lumapit para tingnan ang bangkay. Tulad ng sinabi ng asawa niya, ipahayag mo ang iyong pagmamahal sa iyong asawa. Ang Diyosa ay marahil naloko talaga ng trick na ito mo. Nagsimula siyang mag-spell, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-spell. Ang bangkay sa lupa ay talagang nagmulat ng mata. Ilang taon na ang nakalipas, si Xin Yi ay walang kamalay-malay na pumunta sa Timog Silangang Asya. Ang taong inatasang sumando sa kanya ay si Chiang Shikai. Nagmaneho siya ng mamahaling sasakyan na parang isang prinsipe sa puting kabayo. Dinala si Xin Yi sa autonomous na resort na paraiso sa ilang lugar. Kung dadaan ka dyan, makakarating ka na. Maligayang pagdating sa paraiso, ngunit ito ay hindi paraiso sa anumang paraan. Pagdating ni Xin Yi,
Saka lang niya nalaman na ang kanyang matalik na kaibigan. Si Jinjin ay kinokontrol ng mga tao. Ito ay isang malawak na autonomous na rehiyon. Ang mga taong nakakulong dito ay karamihan ay nabubuhay na parang alipin. Sila ay biktima at nagkasala rin. Pagkatapos silang day-in dito, sila ay nagiging libreng empleyado. Ang mga nagkasala ang siyang gumagawa ng mga tawag na panloloko. Kung ang performance sa panloloko ay hindi umabot sa pamantayan, hindi sila papakainin. Si Wang Weichun, na mas masinop, ay nakadiskubre muna ng abnormalidad. Bago panoorin ang video sa YouTube na in-upload ng kanyang anak mula sa maingay na background sound, narinig niyang may sumisigaw ng tulong. Patuloy niyang tinawagan ng anak niyang si Jinjin. Ngunit hindi sinasagot ng anak niya ang tawag niya at hindi rin nagre-reply sa mga mensahe niya. Dahil dito, labis na nag-alala si Wang Weichun, inalo siya ni Chao Qing. Magkasama sina Jinjin at Xin Yi, malamang walang malaking problema. Dahil ilang araw nang tumatawag sa bahay si Xin Yi. Pagkasabi pa lang, tumunog na ang telepono para sa tawag ni Xin Yi para magbigay ng update. Sa kabilang linya, masayang-masaya si Xin Yi. Tila nag-e-enjoy siya. Mabilis na tinanong ni Wang Weichun ang bata kung nakita niya ang kanyang anak na babae. Si Jinjin, sa susunod na segundo, lumabas din sa screen si Jinjin. Ang dalawang babae ay mukhang masaya, lahat ay normal. Ngunit ang sinabi ni Xin Yi ay medyo hindi normal. Sinabi pa ng bata sa kanyang ina na sabihin sa kanyang ama na huwag mag-alala para sa kanya. Malapit ko nang makita si tatay, hindi ba matagal nang patay ang tatay ni Xin Yi? Sa wakas ay napansin ng dalawang ina ang hindi pangkaraniwan. At ang sitwasyon sa Resort Autonomous Region ay talagang hindi maganda. Pareho silang pinipigilan at patuloy na tinatawagan ng kanilang mga pamilya para sabihing ligtas sila, iyon lang ang kanilang hinihiling. Ang trabaho ng Autonomous Region, kailangan nilang panatilihin ang imahe na sila ay nabubuhay ng napakahusay. Lahat ay normal para malinlang pa nila ang mas maraming kamag-anak at kaibigan. Sa katunayan, ang lugar kung saan sila nakatira ay hindi matatawag na mabuti. Ang bawat silid ay nakalock ng bakal na pinto, ang mga tao dito ay parang nakakulong. May mga nagbabantay sa pagpasok at paglabas. Ang kasama ni Xin Yi sa kwarto ay si Mei Chuan, na tila matagal nang naroroon. May inaalagaan siyang maliit na aso, at siya ang palaging unang nakakatapos ng kota. Maaari tayong kumain ng maaga. Mayroong isang chart sa dingding ng silid. Sa tuwing makukumpleto ni Mei Chuan ang kanyang target, magdidikit siya ng bituin sa chart. Sinasabing sa sandaling mapuno ng mga bituin ang chart na ito, makakaalis na sila rito. Sa wakas, sa araw na ito, napuno na ni Mei Chuan ang chart. Oras na para umalis siya rito. Espesyal na nagdaos si Chang Shikai ng isang seremonya ng pagkilala para sa kanya. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa ngalan ng kumpanya. Para sa pagsisikap ni Mei Chuan sa nakalipas na 3 taon. Hayang hayag na sinabi ni Chang Shikai na kapag naabot lang ang target, hindi lang siya makakaalis dito kundi makukuha pa niya ang buong komisyon. Ang tanawing ito ay nagdulot ng inggit sa mga tao sa ibaba. Sa puso ni Xin Yi, sumibol din ang pag-asa para sa isang magandang kinabukasan. Bago umalis, espesyal na ipinagkatiwala ni Mei Chuan ang maliit na aso kay Xin Yi. At sinabihan siyang subukang saktan ang mga kamag-anak at kaibigan. Sa ganoong paraan, mas mataas ang tsansa ng tagumpay at mas mabilis na maaabot ang target. Huwag kang makonsensya sa kanila pagkatapos mong maabot ang target. Ang paglabas ang pinakamahalaga, naiintindihan mo na, si Xin Yi ay nakumbinsi na. Nang sumunod na araw, sa wakas ay nagdesisyon siya. Sinimulan niyang subukang day ng isang guro na dating mabait sa kanya. Talaga nga, madaling nagtagumpay ang planong ito. Kapag may una, magkakaroon ng pangalawa. Ang pangatlo, lalo siyang naging bihasa. Nang gabing iyon, napansin ni Xin Yi na nawawala na ang kanyang maliit na aso. Lihim siyang lumabas para hanapin ito, hindi niya inaasahan na susundan niya ang aso. Dinala siya nito sa isang silid na puno ng mga bunk bed. Tila may nakahiga sa bawat kama. Silang lahat ay nababalutan ng puting tela at ang aso ay walang tigil sa pagkahol sa harap ng isang kama. Napansin ni Xin Yi ang kamay na nakalaylay mula sa kama na iyon. Mukhang kamukha ni Mei Chuan, agad siyang nilamon ng takot. Hindi niya napigilan at binuklat ang puting tela. Tunay nga, si Mei Chuan pala ang nasa ilalim, wala talagang paraan para makatakas dito. Kahit pa matapos nila ang talaan, kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Ang mas malala pa, si Chang Shikai ay nasa likuran na niya. Pasensya na, nagkamali ako, bumalik na tayo sa kasalukuyang timeline.
upang pigilan ang halimaw na iyon. Si Chiang Shikai ay tumakas pagkabuhay niya, kaya binigyan siya ng dalawang magkapatid ng gamot na pampatulog. Pagkatapos ay dinala siya sa bodega at isinabit, at naglagay sila ng timba ng tubig sa ilalim ng kanyang mga paa para gisingin siya. Si Chao Ching ay kumuha ng electric baton at isinawsaw ito sa tubig. Ang electric baton na iyon ay agad na nagising kay Chiang Shikai na nakatulog ng mahimbing. Hindi pa kontento si Chao Ching dahil bago mamatay si Xinyi, maraming sugat na dulot ng matutulis na bagay sa katawan niya. Kumuha siya ng kutsilyo at tinusok si Chiang Shikai, na nagdulot ng matinding sakit at naitapon si Chao Ching palayo. Tiningnan ko, hindi sapat na atali lang si Chiang Shikai. Sa oras ng panganib, kinuha ni Wang Huichun ang baton de kuryente at sinaksak siya para mawalan ng malay. Si Chiang Shikai ay patuloy na nagpupumiglas ngunit tila huli na ang ginawa nila. Wala nang hininga si Chiang Shikai, natakot sila na ang taong pinaghirapan nilang buhayin ay mamatay bago pa nila mapahirapan. Kaya napilitan silang tumawag ng ambulansya, hindi nila inakala na kasing tibay ng ipis si Chiang Shikai. Sa kalagitnaan ng biyahe, nagising siya at tumakbo, naakit ang mga pulis sa gilid ng kalsada na humabol sa kanya. Alam ni Chao Ching na mapanganib ang humabol, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na habulin ito. Talaga nga, bigla siyang inatake ni Chiang Shikai. Halos mamatay siya sa pagsakal, ngunit sa mapanganib na sandali, hinabol siya ni Wang Huichun at sa wakas ay naiturok niya ang gamot na pampatulog sa leeg ni Chiang Shikai. Matagumpay niyang napabagsak ito. Dinala nila ito sa bodega at itinali. Sa oras na iyon, nakatanggap muli si Wang Huichun ng abiso mula sa ospital. Kritikal ang kalagayan ng kanyang anak dahil sa impeksyon mula sa maraming komplikasyon. Kailangan niya ng agarang operasyon, ngunit ang pinakamahusay na resulta ng operasyon ay mapanatili lamang pansamantala ang kanyang buhay. Luha si Chao Ching habang pumipirma sa consent form para sa operasyon. Kailangan pa niyang magbayad ng karagdagang 25,000. Inubos niya ang lahat ng pera niya pero kulang pa rin ng kaunti. Isang mabait na binata ang tumulong sa kanya para mabayaran ang natitirang halaga. Bumagsak muli ang kalooban ni Wang Huichun. Napagtanto niyang hindi siya napapasaya ng pagpapahirap niya kay Chiang Shikai. Nagsimula pa siyang magduda kung may kabuluhan ba ang pagpilit niyang panatilihing buhay ang kanyang anak. Marahil ito ay pagnanais lamang niya. Marahil ayaw na ring mabuhay ng kanyang anak sa ganitong paraan. Sa totoo lang, naisip ko na ring sumuko, pero noong araw na iyon, tinawag ko ang pangalan ng anak ko, bigla siyang nag-react at hinawakan pa ang kamay ko. Kaya muli akong nagkaroon ng pag-asa at hindi ko napigil ang ipagpatuloy ang paggamot. Sa anak ko, sinabi ulit ng doktor na iyon ay reaksyon lamang ng nerbiyos. Para kay Wang Huichun, ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang kawalan ng pag-asa, kundi ang pag-asang hindi kailanman matatapos. Pagkasabi nito, biglang nagkaroon ng magandang ideya ang dalawa, gagantihan nila. Si Chiang Shikai, sa ngayon ay hindi pa alam. Ang buhay mo ay may 7th araw na lang, maaari nilang samantalahin ito. Para kunin si Chiang Shikai at pilitin siyang humingi ng pera sa mga kamag-anak at kaibigan niya. Sa loob ng 7 araw, kung matutulungan mo kaming makakuha ng pera, palalayain ka namin. Hindi na kailangan ng 3 araw, pinasulat nila kay Chiang Shikai sa isang notebook, kung magkano ang halaga ng buhay niya. Isinulat ni Chiang Shikai ang 10 milyon. Hindi nasiyahan si Chao Ching sa halagang ito, kaya nanginginig na nagsulat pa si Chiang Shikai ng isa pang halaga. Nasiyahan si Chao Ching at kinuha ang notebook, sa kanya ito ibinalibag ng malakas sa ulo niya. Idinikit niya rito ang isang 5-pointed star. 40 milyon. Kaya mo yan, upang ipagdiwang ang pagsisimula ng kanilang pagsunod sa mga patakaran ng Autonomous Region. Nagpaputok sila ng mga paputok sa dating lokasyon ng Autonomous Region na iyon. Noong 2019, si Chiang Shikai ay inaresto dahil sa pandaraya at pinaalis pabalik sa Taiwan, ngunit walang kasunduan sa tulong sa isa't isa ang Taiwan at Timog Silangang Asya sa kriminal na hustisya, kaya't hindi direktang makakasali ang pulisya ng Taiwan sa investigasyon. Sa pinangyarihan ng krimen, maaari lamang nilang hilingin kay Chiang Shikai na magpakita para magparehistro. Sa madaling salita, ang scammer na si Chiang Shikai na ito, kahit na nagdulot ng malaking kaguluhan, ay paikot-ikot lamang sa tanggapan ng tagayusig. Sumakay ng mayabang sa mamahaling sasakyan para sunduin ka, anak ko, ang kintab mo. Wala namang problema, hindi ka mukhang masamang tao, ma. Hindi niya talaga pinapansin ang krimen ng pandaraya na ginawa ng kanyang anak.
Sa ilalim ng pagpapahintulot na ito, si Chiang Shikai ay nabuhay ng medyo comfortable. At kalmado siyang kumain sa autonomous zone kasama ang kanyang kapatid na babae at mga tauhan. Dumating si Chao Ching kay Chiang Shikai at agad na binaligtad ang kanyang mesa pagkakita sa kanya. Hinayla siya ng mga tauhan ni Chiang Shikai, ngunit ang kapatid na babae ni Chiang Shikai, si Christina Chiang ay sumugod at nakipag-away kay Chao Ching. Ngunit hindi talaga siya katapat ni Chao Ching. Pareho silang mabilis na dinala sa istasyon ng pulisya at dumating ang ina ni Chiang Shikai. Magalang na tinrato ng mga pulis ang babae, nakangiti. Alam ng lahat na siya ang ina ng magnanakaw. Alam ng lahat ang kanyang matinding kasamaan. Ngunit dahil may pera at impluwensya siya, si Christina Chiang naman ang naunang pinalaya mula sa istasyon ng pulisya. Naramdaman lang ni Wang Huichun na hindi patas ang mundo. Si Chiang Qiafeng naman ay walang hiya-hiyang nagsabi na ang tama at mali ay may sariling hustisya. Kung siya ang gumawa ng kasalanan, siya ang dapat magdusa. Umaasa siya na si Wang Huichun ay makakawala na sa kanyang galit sa lalong madaling panahon. Ang batas ng Taiwan ay napakalambot, ang mga online scammer sa Taiwan. Isa lamang sa 5 ang sinasampahan ng kaso. Sa isang ikalimang bahagi ng mga scammer na ito, tanging 0.6% lamang ang nahatulan ng higit sa 3 taon. Sa Taiwan, sa loob ng maraming taon, 350 katao lamang ang nahatulan. Hindi nakapagtataka kung bakit ang Taiwan ay naging sikat na isla ng pandaraya sa buong mundo. Para kay Chiang Qiafeng, ang ina ni Chiang Shikai, hindi mahalaga kung saan nanggaling ang pera. Ang mahalaga ay kailangan niyang linisin ang pera, kaya, si Chiang Qiafeng ay naghahandang mamuhunan sa isang mall. Paulit-ulit na sinabi ng konsehal na kung gusto niyang makuha ang lupang ito, kailangan niyang putulin ang koneksyon niya sa anak ng babae, dahil sa Taiwan, hindi maaaring magkaroon ng mga kriminal na manloloko na nabubuhay ng maayos. Naiintindihan ni Chiang Qiafeng ang ibig sabihin at sinabi na, ang ginawa ng anak ng babae ay walang kinalaman sa kanya. Sa maliit na isla na pinamamahalaan mo, tanging mabubuting bagay lang ang mangyayari. Ngayon, gusto nang makalaya ni Chiang Shikai. Kaya hiniling niya kina Chao Ching at Wang Huichun na ipadala ang video ng kanyang pagkakadakip. Para sa ina niya, sigurado siyang kapag napanood lang ng ina niya ang video, ay magbabayad na ito ng ransom. Kamakailan, dinala ni Chiang Qiafeng ang kapatid ni Chiang Shikai, na si Christina Chiang sa Timog Silangang Asya dahil naghahanda siyang magtatag ng isang charity foundation dito. Ang foundation na ito ay mayroon ding takip ng relihiyon, kung saan may mga master na nagtuturo tungkol sa meditation. Ang mga sumasali ay pawang mga taong may mabuting kalooban. Ngunit dahil masyadong maingay ang nangyari kay Chiang Shikai, naging tensyonado ang sitwasyon kamakailan, kaya hindi na gaanong magastos ang ina niya. Nilimitahan din niya ang limitasyon ng card ni Christina Chiang. Si Christina Chiang, dahil walang pambili ng damit, napakalaking kahihiyan ang dinanas niya sa harap ng mga kaibigan nang dumating si Chao Ching sa harap nila. At ibunyag ang imahe ng mayamang dalaga na kanyang ginawa. Nag-away silang dalawa, hindi pa rin matalo ni Christina Chiang si Chao Ching. Kaya itinulak siya nito sa swimming pool. Isang binata ang dumating na parang isang bayani. Ayos ka lang ba? Tutulungan kita. Ang epekto ng tulay ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Christina Chiang, lalo na ang keycard na ibinigay ng binata sa kanya. Ito ay para sa isang super luxury room sa isang 5-star hotel. Inakala niyang tiyak na may marangal na pamilya ang binatang ito. Sa puntong ito, sina Chao Ching at Christina Chiang ay nag-iimbestiga tungkol sa pondo na ito. Ngunit natuklasan nila na ang pondo ay mukhang napakalinis. Kahit na ang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Chiang Qiafeng ay napakaliit, tanging 1 milyon lamang at naibigay na lahat sa pondo. Ngunit si Chiang Shikai ay nang-ahas na isulat ang ransom na 40 milyon. Kaya't ang kanilang mga ari-arian ay tiyak na hindi lamang iyon. Upang linawin kung saan itinago ng pamilya Chiang ang pera, nagsimula silang umarte sa harap ni Chiang Shikai. Sinabing na ipadala na ang video. Ngunit si Chiang Qiafeng ay ayaw tabyusan ng kanyang ina na labis na nag-iingat sa mga scam, kaya't determinado. Siya na hindi maniwala, kaya't sinabi niya kung sino siya, kaya't napilitan si Chiang Shikai na bumalik sa dati niyang gawain. Personal siyang nagturo sa kanila kung paano gawin ang video na ito ng pangingikil. Sinabihan niya silang kumuha ng pahayagan mula sa araw na iyon at idikit ito sa kanilang dibdib. Sabihin nila ang petsa at oras, at sa oras na iyon, ipadala ang video at ang pahayagan ng sabay sa kanyang ina. Sa ganoong paraan, maniniwala si Chiang Qiafeng na buhay pa siya.
Basta't maniwala si Chang Qiafeng na buhay pa siya. Siguradong magbabayad ako ng ransom pagkatapos naming gawin ang video na ito. Si Wang Huichun ay agad na pumunta sa pondo ni Chang Qiafeng. Umiyak sa harap ng altar ng Buddha at sinabing palagi niyang napapanaginipan si Chang Shikai. Nakaupo sa dulo ng kanyang kama, mabilis na lumabas ang pari para payuhan siya. Piliin na patawarin si Wang Huichun, sinamantala niya ang pagkakataon para sabihing gusto rin niyang piliin ang pagpapatawad. Kaya gusto niyang sumali sa pondo ni Chang Qiafeng. Si Chang Qiafeng ay namutla sa galit dahil sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko ring maging katulad niya. Hindi na itago ni Wang Huichun ang kanyang pagiging mapanokso na gusto rin niyang maging mabait. Kinabukasan, nagkunwari si Chao Qing na may kausap sa telepono si Wang Huichun. Sa harap ni Chang Shikai, nagpe-play siya ng isang eksena sa kabilang linya. Sinabi ni Wang Huichun kay Chang Qiafeng na huwag sabihing 40 milyon. Kahit 20 milyong ayaw pa niyang ibigay. Tingnan mo, ayaw ka palang iligtas ng nanay mo, hindi ba? Basta't ang pera mo ngayon ay kanya na. Sandaling nataranta si Chang Shikai at sinabi sa kanila na mayroon pala siyang cryptocurrency ang kanyang ina. Lahat ng kanilang maruruming pera ay nakaimbak bilang cryptocurrency upang makaiwas. Madali ring masubaybayan para sa transaksyon nang masabi niya ang mga salitang iyon ay saka lang niya napagtanto na siya ay nakasabi ng mali. Sa susunod na segundo ay lumitaw si Wang Huichun sa harap niya. Hindi naman talaga siya pumunta para magpadala ng video ng pagdukot kay Chang Shikai. Sa puntong ito ay saka lang niya napagtanto na siya ay naloko, hindi talaga nila balak ipadala ang video ng pagdukot para kay Chang Qiafeng. Chao Qing na ginawa iyon ay dahil noong oras na iyon ay nag-record din si Chang Shikai ng video ng pagdukot para sa pangingikil kay Xinyi, ngunit ang video na iyon ay hindi naman ipinadala kay Chao Qing. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit noong oras na iyon ay nag-record si Chang Shikai ng video nang hindi ipinadala dahil gusto ni Chang Shikai na maramdaman ni Xinyi na kahit ang pamilya ay sumuko na, siya ay lubos na nawalan ng pag-asa at ganap na kontrolado ni Chang Shikai. Sa sandaling ito, bumagsak si Chang Shikai sa lupa. Sa wakas ay naranasan niya ang naramdaman ng mga biktima nang sila ay ikulong para masusing imbestigahan kung paano gumagana ang pondo ni Chang Qiafeng. Habang si Chao Qing at Wang Huichun ay naghahanda na kumuha ng tulong. Ang tutulong sa kanila ay ang abogado na tumulong sa kanila na aidmanda at hatulan ng kamatayan si Chang Shikai. Si Huang Aichen, anak ni Huang Aichen, si An Qi, at si Xinyi, anak ni Chao Qing. Kasama si Jin Jin, anak ni Wang Huichun, ay magkakaibigan. Ang tatlong bata ay naloko at dinala sa isang lugar para sa pandaraya. Sa huli, si An Qi lang ang nakabalik ng buo. Ngayon, pakiramdam ni Huang Aichen ay may bago na siyang buhay. At ayaw na niyang makialam dito, pero hindi naman balak ni Chao Qing na basta na lang siyang palampasin. Direkta siyang nagpadala kay Huang Aichen ng ilang litrato. Sa larawan ay si An Qi na may yakap na isang maliit na bata. Nang makita ni Huang Aichen ang mga larawang ito, agad siyang nag-alala. Gusto kong ikaw at si An Qi ay sumakay sa pinakaunang flight bukas papunta dito. Isang biyahe ilang taon na ang nakalipas matapos mailigtas ang mga bata, dahil ang anak lang ni Huang Aichen ang tanging nabuhay at nakapagsasalita. Ang pahayag ng bata ay napakahalaga, ngunit si Huang Aichen ay labis na nagpoprotekta sa kanyang anak. Ayaw niyang magbigay ng pahayag ang kanyang anak at ayaw din niyang masyadong magsalita ang kanyang anak tungkol sa nakaraan. Sa panahong iyon, sina Chao Qing at Wang Huichun ay inakala lang na ayaw lang niyang harapin ang nakaraan na masakit. Naiintindihan naman nila, ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na talaga nakatiis si Chao Qing at sinubukan niyang hanapin ang anak ni Huang Aichen para itanong ng malinaw. Sila ay nanirahan sa iisang komunidad ng pandaraya sa loob ng kalahating taon. Dapat may alam sila, pero kahit ito, ayaw pa ring ipaalam ni Huang Aichen na para bang pinaghihinalaan niya ang dalawa na parang magnanakaw. Kung magpapatuloy ito, hayaan na lang, ngunit ilang taon ang lumipas. Si Huang Aichen ay na-promote at tumaas ang sweldo bilang isang managing partner ng law firm. Ang anak niyang babae ay nakapasa sa Yale University bilang isang batang talento. Nagsimulang magyabang ang publiko kung paano niya nalampasan ang mga scammer, kung paano siya nakatakas ng matalino mula sa autonomous zone ng mga scammer. Sa selebrasyon ng pagpasok sa Yale University, si Wang Huichun ay dumating ng walang imbitasyon. Marami siyang gustong malaman, maraming gustong itanong. Ang kanyang ugali ay mas malumanay at palakaibigan.
Si Chao Ching pa ay may dalang isang bungkos ng bulaklak, ngunit kahit nakaharap si Wang Huichun na ganoon ka pala kaibigan, nanatiling tahimik ang anak ni Huang Aichen na si Anqi tungkol sa nangyari sa lugar ng pandaraya. Napilitan si Wang Huichun na gumamit ng emosyonal na paraan. Inilabas niya ang alaala ng kanyang anak, isang kahon ng mga larawang kuha nila ni Anqi. Sinubukan niyang damhin si Anqi, "Tita, salamat sa bulaklak, pero itago mo na lang po ang gamit ni Jinjin." Upang linawin ang lahat, masusing inimbestigahan nila ang sitwasyon ng pamilya ni Huang Aichen. Sa mga nakaraang taon at natuklasan na hindi nagtagal matapos mabunyag ang pandaraya, mabilis na nanganak si Huang Aichen ng pangalawang anak na babae. Ngunit ang anak na babae na ito ay talagang si Anqi ang nagbuntis. Sa madaling salita, ang ama ng batang ito ay malamang si Chiang Shikai. Ang sikretong ito ay hindi dapat malaman ng iba. Nang mapagtanto ni Huang Aichen ang bigat ng sitwasyon, napilitan siyang isara ang kanyang mga mata at dinala ang kanyang anak na babae sa Timog Silangang Asya. Dati, sa mga panawagan ng tulong ng dalawang tao, palagi siyang tumatanggi ng walang pakialam, ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ibibigay namin ang lahat para matulungan silang makakuha ng danyos. Ngunit gusto ni na Chao Ching at Wang Huichun na makausap ang anak ng babae. Kahit ayaw ni Anqi, napilitan siyang pumayag kay Huang Aichen. Gusto ni na Huang Aichen at Wang Huichun na malaman kung bakit gustong ipanganak ni Anqi ang batang ito kung siya ay ginahasa. Dapat ay kinamumuhian niya ang gumahasa, pero hindi ko rin maintindihan kung bakit. Nararamdaman ko lang na kailangang isilang ang batang ito. Ang sagot na ito ay lalong nagpatindi sa pagdududa ni na Chao Ching at Wang Huichun. Hindi nila maiwasang maghinala na si Anqi ay baka kasintahan ni Chiang Shikai. Baka hindi siya ginahasa, baka kusang loob niya. Baka siya mismo ang nag-akit sa dalawang babae sa autonomous region para dayin sila. Mga babae ay madalas gumawa ng mga kalokohan dahil sa pag-ibig. Ang kapatid ni Chiang Shikai na si Christina Chiang ay naging scammer. At sumabak sa mapanlinlang na mundo ng Prince Charming. Si Isen, na siyang humila sa kanya sa pool, si Isen ay nagtayo ng imahe na ang kanyang ina ay isang Thai Chinese. Ang kanyang ama ay German Thai, ang kanyang ama ay isang diplomat ng Thailand sa Germany. Ngunit namatay ilang taon na ang nakalipas bago muling nag-asawa ang kanyang ina sa isang bilyonaryo. Negosyante ng pabrika ng tela sa Timog Silangang Asya ang ina at madrastro ay walang anak, kaya gusto nilang siya ang magmana ng pabrika ngunit ayaw niyang magnegosyo. Gusto lang niyang maging artista pumasok sa industriya ng fashion bilang isang photographer. Ang layunin niya kamakailan ay magbukas ng photo studio sa Paris. Si Christina Chiang ay talagang interesado na sa industriya ng fashion. Nang marinig niya iyon ay lalo siyang nasabik na ramdaman niya na si Isen. Na ito ay ang prinsipe sa puting kabayo na ipinadala ng langit para sa kanya. Ilang beses pa lang silang nagde-date, binigyan na ni Isen si Christina ng damit. Inimbitahan niya itong makilala ang kanyang ina, ngunit ang unang sinabi ng ina ni Isen ay tungkol sa kasal ng pamilya. Hindi niya lubos na pinahalagahan si Christina Chiang para mapatunayan na karapat-dapat siya kay Isen. Nagdesisyon si Christina na sumugal ng walang pag-aalinlangan sa isang auction. Bumili siya ng Pulse Aries na nagkakahalaga ng $700,000 para sa ina ni Isen. Nang pipirma siya, nag-alinlangan siya, ngunit nilapitan siya ni Isen at hinikayat siya. Sinabi niyang gusto na siya ng kanyang ina, kaya dahil sa pagpapakita ng mukha, pinirmahan ni Christina ang pangalan niya. Okay lang iyan, maliit na halaga lang iyan, at masaya ako na nakatulong ito sa iyo na may buhos ang iyong galit. Sa totoo lang, itong si Prince Charming na si Isen ay hindi naman talaga mayaman. Isa lang siyang gigolo at ang inang nilapitan niya ay isa ring babaeng kliyente na kanyang pinagsilbihan. Hindi na kailangang sabihin na ang pagkikita na ito ay mula pa sa simula ay inayos ni na Chao Ching at Wang Huichun. Maingat na ginamit ni Chiang Shikai ang pag-ibig para akitin ang kanilang anak. Kailangan nilang gantihan ang kapatid ni Chiang Shikai. Noong gabing iyon, nakiusap si Anqi kina Chao Ching at Wang Huichun na payagan siyang makita si Chiang Shikai ng isang beses. Si Chiang Shikai, dahil nawalan na ng pag-asa, ay medyo ayaw na ring mabuhay. Sa sandaling iyon, sinabi ni na Chao Ching at Wang Huichun sa kanya na nanganak na si Anqi ng anak niya, at sa wakas ay nakabawi siya sa sarili. Pagkakita pa lang nila, tinanong agad ni Chiang Shikai si Anqi kung kamukha niya ang bata. Mariing sinabi ni Anqi na kamukha niya ang bata, at nag-init ang ulo ni Chiang Shikai. Agad niyang inungkat ang nangyari noong niloko si Anqi at ginahasa ng maraming tao sa autonomous region.
Nagalit si Anchi at kinuha ang gunting para patayin si Chiang Shikai. Buti na lang at napigilan siya ni na Chao Ching at Wang Weichun. Lalo pang naging agresibo si Chiang Shikai at binalingan ng tanong si Anchi. Hindi mo pa ba ako minahal? Tumahimik ka. Sino ang magmamahal sa iyo? Isa kang mamamatay tao. Hindi ka pa ba nakakapatay? Ang mga sinabi ninyong dalawa ay tila nagpapahiwatig ng maraming bagay. Ngunit biglang nakatanggap ng tawag ang pulisya at nagmadaling pumunta sa convenience store para maghanap. Mabuti na lang at matagal nang nasuhulan ni na Chao Ching at Wang Weichun ang mga tiwaling pulis sa lugar, kaya napilitan ng mga tiwaling pulis na paalisin ang mga pulis na ito. At ang tumawag ay ang ina ni Anchi Huang, si Ai Chen. Nagmadaling ibinalik ni Chao Ching ang kanyang anak na babae sa kanya. Pinayuhan ko siyang huwag mawalan ng kontrol sa batika sa tabi ng convenience store. Naririnig nila ang lahat ng ingay sa bodega kaya't simula pa lang. Nagsampa na ng kaso si Chao Ching laban sa may-ari ng batika dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nakulong ang may-ari ng ilang araw, hindi niya inaasahan na maaga itong makakalabas sa araw na iyon. At nakita niya si Chiang Shikai na nakakulong sa bodega. Tumigil ang tibok ng puso ni Wang Weichun, labis siyang natakot na baka ireklamo sila ng may-ari ng batika. Ngunit nagpakita ulit ng pagkamuhi ang may-ari kay Chiang Shikai. At direktang tinurukan ng pampatulog si Chiang Shikai. Matagal na nating hindi nagkikita, hindi ko akalain na may koneksyon pala ang may-ari ng batika na si Pong kay Chiang Shikai. Noong panahong iyon, naghahatid siya ng gulay sa autonomous region, nagkakaroon ng pandaraya. Nakakita siya ng isang babaeng sumisigaw at tumatakbo, nagmamakaawang humingi ng tulong sa kanya. Hindi kinaya ni Pong, kaya hinarang niya ito sa harapan para protektahan. Sa huli, hinayla pa rin siya palabas at kinaladkad pabalik ang babae. Pinilit ni Pong napatahanan ang sarili na hindi na dapat makialam sa problema ng iba. Sa susunod na segundo, nahulog mula sa langit ang babae at bumagsak sa bubong ng kanyang sasakyan. Dumadaloy ang sariwang dugo sa bubong ng sasakyan pababa. Ang tanawing ito ay hindi kailanman malilimutan ni Pong. Nakita mo ang ganoong trahedya, pero palagi kang may masamang kutob. Hindi ka Chino, isa ka lang ordinaryong lokal. Ang pinakamalaking ugnayan mo sa autonomous region ay ang responsibilidad na maghatid ng gulay sa autonomous region isang beses sa isang araw. Halos hindi ka kontrolado ng mga patakaran ng autonomous region. Noong gabing iyon, nakasalubong mo ulit ang isang babaeng tumakas. Ang babaeng ito ay si Xinyi, hindi mo napigilan at hinawakan mo si Xinyi para payuhan siyang huwag tumakas. Kung tatakas ka, mamamatay ka, pero tinanong siya ni Xinyi pabalik sa lokal na dialekto. Hindi ba tayo mamamatay kung mananatili tayo? Alam na nila ang sagot. Si Pong, hindi mapakali ang konsensya niya. Hindi siya gumawa ng anuman noong una. Ngayong pagkakataon, gusto niyang gumawa ng isang bagay. Nagmungkahi siyang isama si Xinyi sa pag-alis. Ngunit si Xinyi, sa sandaling ito, ay naisip ang kanyang matalik na kaibigan. Teka muna, pwede ko bang isama ang kaibigan ko? Hindi lang tayong dalawa. Patuloy siyang nakiusap kay Pong na sunduin siya at ang dalawa niyang kaibigan kinabukasan ng gabi. Ang mga taong masyadong mabait ay madalas na hindi nagtatapos ng maayos. Nang gabing sumunod, sinundo ni Pong ang tatlong babae ayon sa napag-usapan. Ngunit hindi sila nagtagumpay na makatakas sa autonomous region. Hindi alam kung bakit, tila nabunyag na ang kanilang plano. Si Chiang Shikai, sa kalagitnaan ng biyahe, ay umupo sa passenger seat at inutusan si Pong na manahimik. Huwag gumawa ng ingay, gusto niyang bigyan sila ng kaunting pag-asa. Para mas lalo silang mawalan ng pag-asa. Nang huminto ang sasakyan, inakala ng mga babae na ligtas na sila, ngunit nalaman nilang nakakulong pa rin sila sa impyerno. At isang mas malalim na impyerno, ang sandali ng pagkahulog mula sa langit patungo doon. Ang sakit ay halos nakakapagpabaro ng hininga. Si Christina Chiang ay nakikipag-date din kay Isen. Halos dinala sa langit ng mayamang kasintahan. Guwapo na umibig sa kanya sa unang tingin at labis na nagpapasaya sa kanya. Gusto pa siyang pakasalan ng kwentong engkanto na ito ay nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, gusto lang ng nanay ko na mas makilala ka. Si Wang Weichun ay nagre-report araw-araw sa pondo, hindi mapigilan ni Chiang Qiafeng na pagtawanan siya. Kahit gaano pa siya magmakaawa sa mga Diyos, hindi na mabubuhay muli ang anak niya at hindi rin madyay gising ang anak ni Wang Weichun. Kung madyay gising ba ang anak ko, hindi ko alam. Pero ang anak niya ay nabuhay nga. Pagkatapos mapanood ang video na ito, hindi makapagsalita si Chiang Qiafeng dahil sa pagkabigla. Sa kabilang banda,
Nilapitan ni Huang Aichen si Chowching, umaasang makikipagtransaksyon ito sa kanya. Maaari mong tiyakin na gagamitin mo ang lahat ng kasalukuyan mong koneksyon para tulungan si Chowching na malinaw na maimbestigahan ang kasong ito upang makuha nila ang nararapat na danyos. Ngunit kailangan ni Chowching na hayaang mamatay si Chiang Shikai. Biglang tinanong ni Chowching siya ng isang tanong, sigurado ka bang ginahasa si Anchi? Isang tanong na matagal nang bumabagabag kay Chowching. Alam niyang tinawag ni Jinjin ang kanyang anak dito. Sinabi ni Jinjin kay Wang Huichun na si Anchi ang tumawag sa kanya. Kaya bakit pumunta si Anchi sa autonomous region para manloko? Agad na nagalit si Huang Aichen, sinabi niyang tinawag din ni Jinjin ang kanyang anak. Sa tatlong bata, bukod kay Xinyi na patay na, siya ang huling dumating sa autonomous region. Sa esensya, maaari na itong mapatunayan na totoo. Ang dalawa pang natitira ay siguradong may isa na nagsisinungaling. Ngunit ngayon, si Jinjin ay naging isang vegetable. Lahat ng bagay ay si Anchi lang ang nagsasalita, at si Christina Chiang ay hindi rin naman isang masunuryang anak. Desidido siyang makuha ang pera para pambayad sa singsing na iyon. Kaya umuwi siya at nag-ingay sa kanyang ina para bigyan siya ng pera. Si Chiang Qiafeng ay magdaraos ng isang hapunan. Ang hapunan na ito ay sa ngalan ng charity event, ngunit sa katotohanan, ito ay pag-imbita sa mga sikat na tao. Sa industriya, gamit ang pangalan ng donasyon para sa kawang gawa upang maglaban ng pera. Ngayon, ang tanging hawak niya ay kaunting pera, at kailangan pa niyang bayaran si Chiang Shikai, wala siyang pambayad kay Christina Chiang. Ngunit mariing sinabi ni Christina Chiang na sa loob ng isang oras ay makukuha niya ang perang ito. Kung hindi, gagawin niya ang lahat. Hindi na nagdalawang salita pa si Chiang Qiafeng sa kanya, at agad siyang ipinadakip. Ngunit noong gabing iyon, may usapan din si Christina Chiang kay Isen, na makikipagkita siya sa ina ni Isen para magkasabay silang kumain. Dala ni Chiang Qiafeng ang pera sa oras na napag-usapan. Sa lugar na napagkasunduan, pinalaya niya si Chiang Shikai. Kinuha ni Chowching ang pera kapalit ng sasakyan mula kay Chiang Qiafeng. Muling minaan ni Chiang Qiafeng si Chiang Shikai sa ilalim ng tulay. Handang bagahan ng gasolina at sunugin siya sa kritikal na sandali. Ang may-ari ng batika na si Pong, na palaging nagtatago sa likod ng upuan, ay tumalon palabas. Hinawakan niya ng baril si Chiang Qiafeng at hinayla pababa ang hood ni Chiang Shikai upang makita niya ng malinaw. Ang taong gustong pumatay sa iyo ay ang sarili mong ina na hindi mo nagugustuhing mabuhay. Sa harap ng kapakinabangan, ang puso ng tao ang pinakamadaling subukin. Si Christina Chiang, na nakakulong sa bahay, ay nakatakas sa wakas sa pamamagitan ng bintana. Ngunit nang makarating siya sa restaurant, si Isen ay galit na. Binigay niya kay Christina Chiang ang isang folder. Sinabing nalaman na ng nanay niya ang tunay na kalagayan ng pamilya nito. Palay kapatid pala niya ang scammer. Hindi pala sila mayaman. Si Christina Chiang ay natigilan. Si Isen ay galit na umalis. Ngunit hindi pa nakakalayo ang sasakyan nang huminto at nagbukas ng pinto. Pagkatapos, si Christina Chiang ay muling nagkaroon ng pag-asa at nagmadaling lumapit. Sinabi ulit ni Isen sa kanya na naibalik na ang bracelet. Hindi na rin kailangang bayaran niya ang pera at nagalit lang siya dahil nagtago ito ng impormasyon. Hindi ba magbabago ang pagtingin mo sa akin? Dahil sa mga bagay na ito, hinawakan ni Isen ang kamay niya ng may pagmamahal at sinabing kasalanan niya iyon. Hindi mo kasalanan, wala kang kinalaman dyan. Isa kang mabuting babae, gusto kitang isama para tumakas. Pero hindi pumayag ang pamilya ko, 2 taon lang kaming naghirap. Naluha si Christina Chiang sa sobrang pagkaantig at agad na hinawakan ang kamay ni Isen. Sinabi niyang hindi niya hahayaang maghirap siya. Alam niya na mayroong crypto wallet si Chiang Qiafeng. Nakawin niya iyon at makakatakas sila ng magkasama para mabuhay ng maayos. Ngunit hindi niya inakala na ang lahat ng ito ay nasa loob na ng mga plano ni Wang Huichun. Nang araw na iyon, bihira si Anchi na bumisita kay Jinjin sa kwarto nito. Hindi ako nagsisinungaling, Jinjin. Matagal na talagang kilala ni Chiang Shikai si Jinjin. At nagsimula ang lahat sa kanya. Nang marinig ito ni Wang Huichun, bumigat ang loob niya dahil alam niya sa ugali ni Chowching. Kung malalaman niyang ang anak niyang si Jinjin ang nanakit sa anak niya, hindi talaga patatawarin ni Chowching si Jinjin. Sa dalawang ina ay nagkaroon ng hidwaan at pagkakahiwalay. At iniligtas ng may-ari ng batika si Chiang Shikai. Nakita niya ang masakit na mukha ni Chiang Shikai. Napangiti siya. Masaya ka ba? Hindi mo ba nararamdaman ang pag-asa? Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na
Gustong saktan ni Chang Qiafeng si Chang Shikai pagkatapos bumalik ni Chang Shikai sa Taiwan. Dapat sana ay naging masunurin na siya at hindi na gumawa ng gulo, ngunit nagpabeya pa rin siya sa lahat ng dako. At patuloy na namuhay sa marangya at mapagpasyang pamumuhay tulad ng dati. Kung hindi paggamit ng droga, babae naman ang kasama niya, at sa huli ay bumalik siya sa Timog Silangang Asya. Naramdaman ni Chang Qiafeng na masyado siyang nagpapakitang gilas at darating at dadating din na magdudulot na naman siya ng malaking gulo, na makakaapekto sa kanyang negosyo ng money laundering at pagpapaputi. Pinayuhan na niya si Chang Shikai ng maraming beses. Hindi nakinig si Chang Shikai kaya napilitan siyang suhulan ang mga tauhan ni Chang Shikai. Pinasabihan ang mga tauhan ni Chang Shikai na bigyan siya ng ipinagbabawal na gamot. Nang malakas habang wala sa sarili si Chang Shikai dahil sa gamot ay turukan siya ng isang iniksyon. Para hindi na siya magising pa kailanman sinunod ng mga tauhan ang utos ni Chang Qiafeng. Ngunit nang isasagawa na nila ito ay tinawagan nila si Chang Qiafeng para makipagtawaran sa presyo. Nagtalo ang dalawang tao tungkol sa presyo at sa wakas ay napagkasunduan na. Sumasang-ayon ako sa iyo, huwag na huwag mong hayaang makalabas itong buhay. Walang problema. Ngunit sa sandaling akma na siyang saktan. Ang mabait na matandang nagtitinda ng basurang babae sa tabi ay sumugod upang pigilan ang kanyang tauhan. Sinaktan ng tauhan ang matanda hanggang sa damyugo ang ulo nito. Ang matandang ito ay ang babaeng nag-alaga kay Isen mula pagkabata. Nakarating si Isen sa tamang oras upang pigilan ang kanyang tauhan sa pananakit sa kanyang lola. Hindi sinasadyang nailigtas din niya si Chang Shikai, ngunit si Chang Shikai ay walang malay noong panahong iyon. Pagkatapos, tinanong ng pulis si Isen kung may nakita siyang nanakit sa kanya. Iginiit ni Isen na nakakita siya ng ibang lalaki, na nanakit sa kanyang lola. Nakita ni na Chao Qing at Wang Huichun ang pagkakataon, kung si Isen ay makakapagbigay ng testimonya na sinaktan ni Chang Shikai ang kanyang lola. Maaari nilang aidmanda si Chang Shikai sa kasong sadyang pananakit. Si Chang Shikai ay haharap sa lokal na paglilitis. Ang sentensya para sa sadyang pananakit at pandaraya ay lubhang magkaiba. Ito na ang tanging pagkakataon para mahuli siya at hatulan ng kamatayan. Ngunit gaano man nila tanungin si Isen, pareho pa rin ang sagot niya. Hindi ko nakita si Chang Shikai na nananakit sa presinto. Si Chao Qing ay halos gumuho na ngayon, nakilala na siya ng may-ari ng Batika. Gumamit siya ng translation software para humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko inaasahang mahuhuli siya ni Chang Shikai para humingi ng tawad. Hindi ko sila mailabas. Palagi akong nakakaramdam ng matinding pagsisisi. Paglabas ni Chao Qing sa presinto ay dumiretso siya sa rooftop. Sa kritikal na sandali, pinayuhan siya ni Wang Huichun na bumaba. Kung kahit ikaw ay sisuko, ano pa ang gagawin ko? Si Wang Huichun ay laging may mas banayad na paraan sa pagtatrabaho. Nagbayad siya para makuha ang numero ni Isen. At nalaman niya na si Isen at siya ay nagkasamang nabuhay sa loob ng maraming taon. Para matulungan ng pamilya, palagi siyang nagbebenta ng sarili. Tinawagan niya si Isen ngunit hindi siya hinamak, bagkus ay mahinahon ang kanyang kilos. Isinaysay niya ang kalagayan ng kanyang anak na babae at nakiusap kay Isen. Pakiusap, tulungan mo kami. Si Isen, kahit sinabing ang bagay na ito, ay hindi niya kinalaman, ngunit sa korte, ay tulad ng inaasahan ni na Chao Qing at Wang Huichun. Nagbigay ng ibang-ibang pahayag, sinabi mo na. Nakita mo si Chang Shikai na sinasaktan ng iyong ina noong oras na iyon. Direkta nitong tinulungan ng pulisya na hatulan si Chang Shikai. Pagkatapos, upang linawin ito, sumali rin si Isen sa paghihiganti na ito. Ngunit hindi pumayag si Chang Shikai na magpatalo, sinimulan niyang subukang paghiwalayin sina Chao Qing at Wang Huichun. Nang mag-isa si Chao Qing kasama niya, sinadya niyang sabihin kay Chao Qing na ang anak ni Wang Huichun, na si Jinjin ay kasintahan niya, at ang bata ay hindi naman nakakulong kundi kusang loob. Sa puntong iyon, siya mismo ang nagbigay ng impormasyon sa kanya. Mayroon siyang personal na account sa bangko sa Taiwan. Sila ay nasa Taiwan, lahat ng pera doon ay galing sa akin na ipinadala ko sa kanya. Si Jinjin, sa tuwing makakapanloko ng isang tao, ay makakatanggap ng pera. Hindi niya kayang iwanan ang autonomous region ng Chongqing dahil sa pagkaakit niya kay Chang Shikai. At direkta siyang nag-ayos ng discharge papers para kay Jinjin. Bumalik si Wang Huichun sa ospital at natuklasang nawawala na ang kanyang anak. Agad siyang tumawag kay Chongqing para questionin kung ano ang ginagawa niya. Sabi pa ni Chongqing gusto niyang harapin si Jinjin. Ang tinatawag nilang paghaharap ay ang pagtanggal ng life support ni Jinjin.
para tuluyang mamatay si Jinjin at pagkatapos ay dalhin siya sa Diyosa para buhayin muli. Paano papayag si Wang Weichun? Sa pagitan nilang dalawa ay nag-away sila sa huli. Alam mo bang girlfriend ni Chiang Shikai si Jinjin? Siya mismo ang nagdala kina Xinyi at Anchi dito. Dahil dinala ni Chao Qing ang kanyang anak, bumalik si Wang Weichun sa bodega at dinala rin si Chiang Shikai. Inusisa niya si Chiang Shikai kung bakit niya sinisiraan ang kanyang anak. Ngumiti si Chiang Shikai na parang demonyo. Paano ko naman paghihinalaan si Jinjin? Mahal na mahal ko siya, pero sa totoo lang ang mga anak ay salamin ng mga magulang. Mula sa mga anak, madalas makikita ang refleksyon ng mga magulang. Tatlong babae na dating magkaklase, pagkatapos ng isang pagsusulit, pareho silang hindi maganda ang nakuha. Kaya pinarusahan sila ng kanilang class advisor na magtanim ng saging sa harap ng klase. Ngunit ang damit ng mga babae ay laging nahuhulog. Napakita ang kanilang panloob na damit. Sa ganitong sitwasyon, si Anchi ay tahimik na nagtitiis. Nagpanggap si Jinjin na pagod na at tumayo para sabihin sa guro ang tungkol dito at inayos ang damit niya. Sinusubukan niyang malaman ang saloobin ng guro, ngunit matigas ang guro at inutusan silang magpatuloy sa pagtatanim ng saging. Tinuturo ng mga lalaki si Anchi, hindi naman bumaba ang damit ni Xinyi. Ngunit dahil hindi niya matanggap na may ganitong nangyayari sa kanyang mga kaibigan, tumayo siya para sumagot sa guro. Sa huli, pinatawag ng guro ang mga magulang ng tatlong babae. Nang malaman ni Huang Aichen ang sitwasyon, wala siyang pakialam. Pakiramdam niya ay hindi ito malaking bagay. Ang malaking bagay ngayon ay malapit na silang mag-aral sa susunod na baitang. Baka ito ang paraan ng pagtuturo ng guro. Ang ina ni Xinyi na si Chao Qing ay naniniwalang ito ay pampublikong panghaharas sa mga babae kaya bilang mga magulang, kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga anak at palitan ng guro na ito. Habang si Wang Weichun naman ay nasa gitna bilang tagapamagitan. Sa labas ng opisina, magkakaiba rin ang pananaw ng tatlong bata. Hindi nagpasalamat si Anchi kay Xinyi at patuloy na nagrereklamo. Nasiguradong mapapag-alitan siya pag uwi mamaya, dahil magagalit sa iyo si nanay dahil ginugulo mo ang trabaho niya. Nagsesermon si Jinjin kay Xinyi dahil masyadong matigas ang ugali niya. Kapag nagalit ang guro, mahihirapan din sila sa huli. Pero ang resulta ng ginawa mo ay tayo. Ang pinatawag ang magulang ni Anchi at pinagalitan sa bahay. Hindi rin ito makakatulong sa atin kung mahihirapan ka rin sa guro sa hinaharap. Maraming paraan para parusahan ng guro, mas mabuting magsumbong ng palihim. Ang ugali ng tatlong bata ay pareho sa kanilang ina. Gusto ni Wang Weichun na gumamit ng malumanay na paraan, natutunan ng anak niyang babae ang paglalaro sa likuran. Sa harapan ay maganda ang sinasabi, si Chao Qing naman ay kabaligtaran. Malinaw na ang anak niyang babae ay kasing tapat at kasing bait niya. Ngunit ang ina ni Huang Aichen ay mas pinahahalagahan ang interes. Sa huli, hiniling ng paaralan na bumoto sila kung dapat bang parusahan ang guro o hindi. Si Chao Qing ay determinado na parusahan ang guro, si Huang Aichen naman ay naniniwalang mahusay na guro ito. Kaya dapat panatilihin, si Wang Weichun naman ay nag-aalangan at hindi makapagpasya. Ngunit sa huling sandali ay pinili pa rin ang katarungan, sumang-ayon siya kay Chao Qing. Sa wakas ay matagumpay na naparusahan ng guro na ito. Si Huang Aichen naman ay ginamit ang kanyang mga koneksyon at grupo para mag-imbestiga sa pondo ni Chiang Qiafeng at talagang nakahanap siya ng ilang mga pahiwatig. Ang pondong ito ay nagpapanggap na kawanggawa para sa money laundering. Ang pangunahing paraan ay ang mga opisyal at mayayaman ay nagdo-donate gamit ang cash, pagkatapos ay ipapalit ng pondo ang cash sa cryptocurrency at ibabalik sa kanila, o kabaliktaran. Sa paulit-ulit na paglalaba, ang pera sa mga libro ay magiging malinis na pera. Ang kasong ito ay may kinalaman pa sa isang kongresista. Pinayuhan ni Huang Aichen na huwag kumilos ng walang pag-iisip, ngunit hindi naman ganoon pinansin ni Chao Qing. Alam niyang ang sekretarya ng konsehong ito ay ang kabit ng kanyang asawa. Si Wang Weichun, ginamit niya ito bilang kahinaan para takutin siya. Hiniling ng kabit na ibigay nito ang mga libro tungkol sa money laundering activities ni Konsehal Wang Weichun pagkatapos ng isang gabing pag-iisip. Paulit-ulit niyang pinanood ang video ng pagtawag sa pulis noong oras na iyon. Kinumpirma na ang kanyang anak na babae ang nagsulat ng panawagan para sa tulong sa perang papel. At ibigay mo kay Anchi kung ang anak mo ang nagsumbong sa pulis. Siguradong hindi niya karelasyon si Chiang Shikai. Ngunit iginiit ni Chao Qing na hindi talaga nakita sa video. Kung ano ang nakasulat sa pera ay hindi ito magagamit bilang ebidensya para patunayan ang kawalang sala.
Agad na nagalit si Wang Huichun. Alam mo ba na si Xinyi? Noong nag-aaral pa ay walang sino mang nagkakagusto sa kanya. Bakit? Dahil kasing tigas ng ulo niya ang pagiging makasarili mo. Dahil hindi pumayag si Chao Qing na palayain ang tao, umuwi ka sa bodega. Handa na siyang asikasuhin si Chiang Shikai. Nakita ni Chiang Shikai na mahirap nang iligtas ang buhay niya. At nagsabi pa ng isang bagay na hindi ko alam kung totoo o hindi. Sinabi pa niya na si Anchi pala ang girlfriend niya. Si Anchi pala ang nagtulak kay Jinjin pababa. Agad namang parang ginto ang nakuha ni Wang Huichun. Sinubukan niyang i-record ang sinabi nito, pero sinabi ni Chiang Shikai. Kung sinabi ko iyan, sa tingin mo ba maniniwala si Chao Qing? Oh, ganito na lang, pakawalan mo ako, tutulungan kitang patayin si Chao Qing at iligtas ang anak mo. Alam ni Wang Huichun na malaki ang posibilidad na kapag ginawa niya iyon ay kapahamakan, ngunit talagang gusto niyang iligtas ang kanyang anak, ngunit hindi talaga makalaban sa tukso. Pinalaya si Chiang Shikai, dito natuklasan ni Christina Chiang ang pagkatao ni Isen. Ngunit hindi naman nagpanik si Isen, sinabi niya na kung alam mo na ang pagkatao ko. Hindi ko na rin itatago, gusto mo bang gamitin ang crypto wallet na ninakaw mo kay Chiang Qiafeng? Para ipagpalit sa buhay ng kuya mo, sa katunayan, may kaunting pagtingin si Christina Chiang kay Chiang Shikai. Dahil sila ay tunay na magkapatid at nag-aalala yan na mula pagkabata. Magkasama silang ipinadala sa ampunan. Na magkasama silang inampon ay ang kanilang madrasta na si Chiang Qiafeng. Ay hindi talaga mabuting tao. Si Chiang Qiafeng ay madalas silang sinasaktan. Ang nakatatandang kapatid na si Chiang Shikai ay palaging sumasalo sa lahat ng parusa. Sa oras na iyon, ang nakababatang kapatid na babae ay malulungkot na yayakapin ang kanyang kuya. Nang gustuhin niyang protektahan ang kanyang kuya, itinaas ni Chiang Qiafeng ang kanyang kamay para suntukin din ang nakababatang kapatid na babae. Upang maprotektahan ang kanyang kapatid na babae, sinabi ni Chiang Shikai na handa siyang gawin ang lahat. Gawin ang bahagi ng kanyang kapatid na babae at kumita ng 2 bahagi ng pera para kay Chiang Qiafeng. Ang tanging hiling ko lang, inay, ay hayaan ninyo si Christina Chiang na mamuhay ng marangal. Kaya nang harapin ang kahilingan ni Isen, agad siyang pumayag. Ngunit pagdating sa lugar ng pagpapalitan ng bihag, kinuha niya ang baril at sinabing, bitawan mo na siya, bilisan mo. Si Chiang Shikai ay nag-akalang sa mundong ito. Sa wakas ay may isang taong naaalala siya at gustong mabuhay siya. Sumakay siya sa kotse at masayang sinabi sa kanyang kapatid na babae na gusto niyang dalhin ito sa Timog Silangang Asya para magsimula muli. Ngunit sinabi ng kapatid na babae na hindi na sila kabilang sa iisang mundo. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa kanya, gusto ko ng kalahati ng perang ito. Ibaba mo ang baril. Ay lapag mo ang wallet. Ang pag-aagawan ng dalawa ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa sasakyan, na nagresulta sa isang aksidente. Si Christina Chiang ay namatay sa lugar. Ang taong pinakamahalaga kay Chiang Shikai mula pagkabata hanggang ngayon, ay nawala na rin si Wang Huichun at si Isen ay nakarating sa oras para agawin ang crypto wallet. Ngunit binitawan ni Wang Huichun si Chiang Shikai at inutusan siyang patayin si Chao Qing. Ibibigay ko sa kanya ang wallet. Ang mga taong tulad ni Chiang Shikai ay nakagawa na ng hindi mabilang na maruruming bagay. Minsan mayroon din silang kahinaan sa puso. Ang pagkakaroon ng kahinaan ay magiging kapintasan. Alam na alam iyon ni Wang Huichun. Ang daan na tinatahak niya ay lubhang mapanganib kaya ayaw na niyang masangkot pa si Isen. Sinabi niya ang masasakit na salita kay Isen, ngunit para sa akin, wala ka ng silbi pang gamitin. Okay lang na gamitin mo ako. Huwag ka lang maging parang aso na laging sumusunod sa akin, umalis ka na. At si Anchi, sa huling sandali bago siya sumakay sa eroplano para lisanin ang Timog Silangang Asya. Nang makita niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Christina Chiang, hindi niya napigilan at bumaba siya ng eroplano, bumalik siya sa Timog Silangang Asya at mabilis na natagpuan si Chiang Shikai. Sinabi ni Chiang Shikai kay Anchi na matagal na niya itong napapansin. Mula pa noong unang gabi na dumating siya sa Fire Island Autonomous Region. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog niya kaya hindi niya alam na sa labas ng kwarto ay maraming lalaki ang gustong makasama siya. Si Jinjin para protektahan ka mula sa panggagahasa, ay sumang-ayon sa kahilingan ni Chiang Shikai. Dahil nangako ako kay Jinjin na kapag nagdala pa siya ng isa pang babae, hindi ko hahayaang galawin ka ng lahat ng kasama ko. Kaya si Anchi sa bagong autonomous zone ay si Chiang Shikai lang ang nagmaltrato. Sigurado siyang anak niya si Anchi. Matapos marinig ang sagot na ito,
Kinamuhian ni Anchi si Jinjin dahil kinaladkad siya ni Jinjin kasama si Shinyi. Dumating pero hindi niya inakala na ginawa iyon ni Jinjin para protektahan siya. Sa loob ng mahabang panahon ay mali ang kinamuhian niya kung gayon ano ang ginawa niya nang itulak niya si Jinjin mula sa itaas. Ano ang lahat ng ginawa niya sa ngayon? Si Chang Shikai ay isang purong demonyo, ginamit niya ang salita upang maghasik ng pagdududa. Sa pagitan ng iba pa nagpapaduda sa isa't isa. At siya ang nakinabang dito tulad ng dinanas ng mga babae ngayon. Sina Chao Qing at Wang Weichun mula sa matalik na kaibigan ay naging magkaaway. Dahil lamang sa ilang salita niya at si Chang Qiafeng ay hindi rin basta-basta. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang kanyang crypto wallet sa lahat ng dako. Nabaril si Isen at ninakaw ang kanyang crypto wallet sa harap mismo ni Wang Weichun. Si Isen, habang gusto ni Shinyi na isama ang dalawa pa niyang kaibigan para tumakas. Ngunit nahuli sila, at ang sitwasyon niya ay naging napakapanganib. Sinabi ni Chang Shikai sa kanila na may isa sa kanila ang nagsumbong. Kaya nauwi sa pagkabigo ang pagtakas. Ngayon, gusto niyang hulaan ni Shinyi kung sino ang nagsumbong. Pagkatapos ay saksakin ang taong iyon para makalaya na sila. Siyempre hindi pumayag si Shinyi na saktan si Anchi, patuloy ding umiling si Anchi. Hinailan ni Chang Shikai ang kamay ni Anchi at pinilit siyang saksakin si Shinyi. Sa huli, si Jinjin ang pumagitna at inagaw ang kutsilyo. Sinaksak niya ang sarili niya para matapos na ang gulo. Ngunit pinalaya ni Chang Shikai sina Jinjin at Anchi pabalik sa kanilang silid. Hindi niya naman basta-basta pinalaya si Shinyi. Si Shinyi ay ikinulong sa hawla. Patuloy siyang pinahirapan. Hindi na kinaya ni Anchi na makita ang kaibigan niyang ganoon ang paghihirap. Sa gabing iyon, kusang loob siyang pumasok sa silid ni Chang Shikai. Maaari mo bang patawarin si Shinyi? Patuloy na inabuso ni Chang Shikai si Anchi ngunit wala siyang intensyong patawarin si Shinyi. Nang sumunod na araw, sabay silang nagdeposito ng pera. Sinamantala ni Jinjin ang pagkakataon, at isinulat ang hiling para sa tulong sa perang papel at ibinigay ito kay Anchi. Ibinigay ito ni Anchi sa teller ng bangko. Nang gabing iyon, lihim na lumabas si Jinjin at dinalhan ng tubig si Shinyi, na malapit ng mamatay. Biglang huminto ang paghinga ni Shinyi sa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito, sinalakay ng pulisya ang autonomous zone. Nagkagulo ang buong autonomous zone. Ang galit na babae ay gustong hanapin si Chang Shikai para maghiganti para sa kanyang kaibigan. Ngunit sa daan ay nakasalubong niya si Anchi. Hindi mo na naman balak magsumbong kay Chang Shikai, hindi ba? Noong oras na iyon, gustong dalhin tayo ni Shinyi para tumakas. Ikaw ang nagsumbong, tama ba? Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Mapanuyang sinabi ni Jinjin na siya ang tagapagsumbong. Kung gayon, ano si Anchi? Isa ba siyang kasangkapan para sa pagnanasa ni Chang Shikai? Ang linyang ito ang labis na nagpagalit kay Anchi. Hindi sinasadyang naitulak niya ang kaibigan mula sa balkonahe. Iyon ang katotohanan. Ngayon, si Chao Qing sa pamamagitan ng kalihim ng konsehal. Nakuha na niya ang mga record ng ilegal na transaksyon sa pagitan ng kongresista at ng pondo. Hinaharangan niya ang kalaban sa banyo para takutin. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon na maging bayani sa balita. Ilantad ang money laundering syndicate o makulong sa hapunan na ito. Inimbitahan niya ang mga reporter. Nang magsalita ang kongresista, pinagpapawisan ang palad niya. Parang umiikot ang mundo niya pero nagpasya siyang isakripisyo ang pon para protektahan ang hari. Ngunit may ilang nagpapanggap na kawang gawa para sa pansariling kapakinabangan. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin ay pinutol siya ni Chang Qiafeng na nakaramdam na hindi maganda ang sitwasyon. Nang mapilitang ibagsak ang mga ito, nagkagulo ang lahat ng naroroon. Ang mga bisita ay isa-isang nanghina at bumagsak sa sahig. Sina Wang Weichun at Chang Shikai ay nag-target din ng piging. Nilagyan ni Wang Weichun ng lason ng inumin sa piging kanina pa, na nagdulot ng pagkalason sa karamihan ng mga dumalo sa piging. Ngunit hindi uminom si Chao Qing ng inuming ito, at hindi rin nalasan si Chang Qiafeng. Pinakilos niya ang mga tao para pigilan si Chao Qing at agawin ang cellphone nitong nagre-record. Ikulong siya kahit na karamihan sa mga bisita ay nalasan na. Ngunit nanatiling kalmado si Chang Qiafeng at inutusan ang lahat na kunin ang lahat ng pera. Pagkatapos ay isa-isang ipinalit sa cryptocurrency, biglang lumitaw si Chang Shikai sa sandaling ito. Binaril at napatay ang kanang kamay ni Chang Qiafeng. Nakita ni Chang Qiafeng na hindi maganda ang sitwasyon at nagmadaling tumakas. Tumakbo siya diretso sa silid kung saan nakakulong si Chao Qing. Ngunit naabutan pa rin siya ni Chang Shikai.
Inagaw ni Chiang Shikai ang kutsilyo sa kamay niya at sinaksak ito sa binti niya. Nais pa sanang linlangin ni Chiang Qiafeng gamit ang salita. Sinabi kay Chiang Shikai na ang pera ay nalonder na ngayon. Nakukuha pa rin niya ang lupain na iyon. Ipinagkatiwala niya kay Chiang Shikai na pamahalaan ngunit hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Chiang Shikai. Dati siyang kanidnap at humingi siya ng 40 milyon na pantubles. Hindi siya nagbigay at gusto pa niyang patayin siya. Ngayon gusto lang niyang ibigay ni Chiang Qiafeng ang crypto wallet. Hindi na makatiis sa sakit si Chiang Qiafeng kaya ibinigay niya ang wallet. Ngunit wala man lang awa si Chiang Shikai. Patuloy niyang sinasaktan ang sugat ni Chiang Qiafeng. Pilitin siyang sabihin ang password ni Chao Ching sa isip, at gamitin ang pagkakataong ito para malaman ang password ng crypto wallet. Ina, naaalala mo ba na tinuruan mo akong huwag mag-iwan ng buhay? Itinaas ni Chiang Shikai ang baril at itinutok muli kay Chao Ching sa loob ng hawla. Sa kritikal na sandali, sinunggaban ng may-ari ng batika si Chiang Shikai mula sa likuran. At sinamantala ni Chao Ching ang pagkakataon para pulutin ang susi sa sahig. Binuksan ang hawla, ngunit siya at ang may-ari ng batika ay pinagsama. Ay hindi pa rin kalaban ni Chiang Shikai. Kahit nakuha na ni Chao Ching ang wallet mula kay Chiang Shikai, sinipa pa rin siya ni Chiang Shikai pababa ng hagdan. Sa susunod na segundo, hinawakan muli ng lalaking ito ang may-ari ng tindahan ng gamot para gawin itong panangga. Niyakap niya ito na parang sabay silang mamamatay at tumalon diretso sa hagdan. Ang tatlo ay nakahandusay sa sahig, nalilito, at naghihintay hanggang sa magising si Chao Ching. Nakita niya na hindi kalayuan ay ang may-ari ng tindahan ng gamot at si Chiang Shikai. Nakahiga sila, at nagulat siyang hindi niya inaasahan na kailangan pa niyang saksakin muli sa pagkakataong ito. Ngunit pumunta siya para tingnan kung patay na ang may-ari. Mukhang patay na ang may-ari, ngunit imulat ni Chiang Shikai ang kanyang mga mata. Nataranta si Chao Ching at tumakbo palayo dala ang wallet. Mabilis na nagising si Chiang Shikai, pinulot ang baril sa lupa, at hinabol siya. Ipinapakita nito sa atin na kailangan pa rin nating bumaril kapag kailangan. Kahit hindi ka bumaril, kailangan mong kunin ang mga bagay tulad ng baril. Hinabol ng dalawa ang isa't isa palabas sa bakuran. Nag-away sila at nahulog ang baril ni Chiang Shikai. Biglang lumitaw si Wang Huichun mula sa kung saan at napulot ang baril na ito. Nagsimulang gamitin muli ni Chiang Shikai ang kanyang walang buto na dila. Upang akitin si Wang Huichun, sinabi niya kay Wang Huichun na isa na lang ang bala sa baril. Basta pakawalan lang siya ni Wang Huichun, hindi na siya kailanman magpapakita sa buhay ni na Wang Huichun at Jinjin. Ngunit kung papatawarin mo si Chao Ching ay patuloy na mangungulit sa iyo at sa iyong anak habang buhay. Tila si Wang Huichun ay talagang nalinlang, at binaril ang huling bala na ito kay Chao Ching. Bumagsak si Chao Ching, tuwang-tuwa si Chiang Shikai na pinulot ang wallet at naghandang tumakas. Ngunit bago umalis, hindi niya nakalimutang pagtawanan si Wang Huichun bilang isang tanga. Wala ni isa sa tatlo ang nagsumbong sa akin. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito ay bumangon si Chao Ching mula sa lupa. Ito pala ang planong pinag-usapan nila para gawin. Ang layunin ay para maging kampante si Chiang Shikai at masabi ang katotohanan. Ang pinakamahalaga, inakala pa ni Chiang Shikai na kaya pa niyang magpatuloy sa ganitong pamumuhay. Inakala mo ba na may pangalawang pagkakataon ka pa? Ang nararamdaman niya ngayon ay para siyang nasa langit. Ngunit sa susunod na segundo, naglaho ang katawan niya na parang alikabok. Kasabay nito, iminulat naman ng anak ni Wang Huichun ang kanyang mga mata. Habang bumabalik ang iyong kamalayan, mayroon kang isang alaala na walang nakakaalam. Ang malaking boss sa likod ng autonomong rehiyon ng Pandaraya ay matagal nang gustong tanggalin si Chiang Shikai. At ang sikim na si Chiang Qiafeng, sinamantala ni Jinjin ang pagkakataong ito. Iminungkahi niya na ikaw, bilang biktima, ay magsumbong sa pulisya, sa ganoong paraan ay maaalis sina Chiang Shikai at Chiang Qiafeng nang walang gastos.